Marcos. Walang Marcos eh. Hindi na Romualdez Jr. Kulang. Yung mablido lang na magulang. Ang una pong mag-aalay ng bulaklak ay si Binibining Sofia Eusebio ng SEDI Stans PH. Sunod pong mag-aalay ng bulaklak ay si Ginoong Zion Valdez ng Boy Scouts of the Philippines. Masons of the Philippines na kinakatawan ni very worshipful brother Jesher Y. Go. Albert Flores, Director, Archdiocese Archives and Museum and Assistant Private Secretary to the Archbishop of Manila, Pambansang Komisyon ng Pagkasaysayan ng Pilipinas, Tagapangulo Manuel Franco Calahiro, Pambansang Komisyon para sa Kultura ng mga Sining, Tagapangulo Victorino Mapa, Ayog ng Gomburza, dito sa Rizal Park, Luneta, ang pag-aalay ng bulaklak sa Pambansang Bandayog ng Gomburza sa harapan ng Pambansang Museo at ang magaganap na pagbabasbas sa puntod ng Gomburza sa Paco Park ay mga tanda na nanatiling nakaukit sa ating kamalayan, ang natatanging kontribusyon at inspirasyon ng Gomburza sa sambayan ng Pilipino. Pinaratangan ng mali at hinatulan ng kamatayan sa harap ng publiko dito mismo sa sagradong lugar ng Rizal Park, Luneta. Ang kabayanihan ng Gomburza ay tumimo sa kaisipan ng Batang Jose Rizal, maging sa puso ng maraming Pilipino noong panahong iyon. Ang kamatayan ng Gomburza sa pamamagitan ng garote ay nagpaalab sa apoy ng kabayanihan na siya namang humantong sa himagsikan ng 1896. Sa ating pagbabalik tanaw sa kabayanihan ng Gomburza, hindi maikakaila ang kaugnayan ng kanilang mapait na karaan sa panahon natin ngayon. Marami pa rin ang nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Marami pa rin ang dumaranas ng pang-aapi sa ilalim ng mga kapangyarihan. Marami pa rin ang nagiging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Harapin natin ang mga isyong ito ng buong tapang nang walang piling ang ating mga mata. Tumindig tayo para sa mga biktima ng opresyon ng kahirapan at sa mga walang boses upang ipagtanggol ang kanilang karapatang pantao. Patuloy tayong kumilos upang maibalik ang hustisya at pagkakapantay-pantay sa mga lugar na nagkukulang nito sa ating bansa. Sa pook na ito, 152 taon na ang nakaraan, sinaksihan ng madla ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Ang pagbitay sa tatlong paring martir na sina Padre Burgos, Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora at ang sibilyan na nagdiin sa kanila, si Francisco Saldua. Nakasanayan na rin ng mga taga Maynila na makakita ng binibitay sa Luneta noon. Marami sa kanila ay pinatay upang hindi pamarisan dahil sa kanilang pag-aalsa laban sa mga mananakop. Pinakatampok sa mga ito ang mula sa Rehimientong Tayabas noong 1843 upang ipaglaban ang independensya at ipaghiganti ang kababayan nilang si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule na gustong makapaglingkod sa Diyos sa paraang nais niya. Ngunit, kakaiba ang apat na ito. 3 sa kanila ay pari at hindi lamang basta pari. Mataas ang katungkulan sa simbahan. 3 taong malapit sa Diyos. 3 taong tapat sa tungkuling paglingkuran ang dakilang lumikha at ang mga kapwa mananampalataya. Ninais lang nilang mga paring diosesano na matupad ang paglipat sa kanila ng mga parokya mula sa mga praile. Kung tutuusin, para sa isang limitadong pangkat lamang ang ipinaglalaban nila. Ngunit, ang mga paring sekular na nasa ilalim ng mga obispo ay kadalasang mga katutubo o mestizo. At ang mga paring regular o praile na nasa ilalim ng mga orden ay kadalasang mga Espanyol na ipinanganak sa tangway ng Espanya. Kaya po nagkaroon ng dimensyon ng tunggalian ng lahi ang usapin ng sekularisasyon. At kahit ang usapin ng Gomburza ay limitado lamang sa sentro ng kolonya,
ipinaalala sa kanilang pagkamartir ang kawalang katarungang dinaranas ng buong kapuluan noon. Sa ilalim ng mga mananakop, walang ligtas kahit ang mga paring iginagalang. Natanto ng ating mga ninuno na wala silang maaasahang katarungan at katiwasayan sa ilalim ng pananakop. At makakamit lamang ito kung ang bayan ay malaya at nagsasarili. Handa ba tayong mag-alay ng panahon, lakas at kahit yaman upang maging kapaki-pakinabang ang inaisakripisyo noon upang mapagtuunan natin ng pansin ang pagbuti at pag-angat ng ating buhay? Sa pamamagitan ng mga seremonya ng paggunita, katulad ng isinasagawa natin ngayon, nagbibigay-pugay tayo sa alaala ng mga taong nagsakripisyo, kusa man o sa pilitan. Ay, tingin po, tingin! Okay po! Sa kasalukuyan po ay nagpapalitrato ang Boy Scouts of the Philippines. Kaya tawagan na rin po natin ang susunod na magpapakuha ng litrato Maynila. Waki! Yan! Hindi kasi hindi nailigit. Kamay! Kamay! Ha! Set. Set. Asan si ate? Asan? Roblox. Thank you po. Huli ka na. Babalik ko rin sa pila ha. Pila daw.